Ayan, magandang araw po. Ito po muli ang inyong Anluagi. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw. Narito na po tayo sa pangalawang parte ng ating ginagawang renovation. Ipagpapatuloy natin yung iniwanan natin isang linggo na pagkikisame. Ayan, ito po, papatuloy po natin at pagkatapos po nun, magpipintura na tayo. Ayun, ito po yung video mga idol. Ayan, medyo lumiliwanag na yung ating ginagawa. Marami lang tayo kailangang baguhin. Dahil renovation, ganyan talaga. Ayan yan, yung bintana na yan. Tinakpan namin yan para lalagyan namin ng cabinet. Tapos, yung aircon lalagay namin dito. Ayan. Tiles na lang ang kulang, tapos yung kisame, kailangan magkikisame pa kami dyan. Ayan. Pinalalagyan ko ng primer yung steel deck kahit lalagyan natin ng kisame para hindi naman mangalawang sa haba ng panahon na nandyan siya sa ilalim. Tanaw na tanaw dito yung swimming pool. Ayan. Siya nga pala, hindi ito kwarto ha. Kitchen lang ito. Pero mayroong aircon. Yan yung aircon natin. Split type pa ha. Oh. Katunayang kitchen ito, ayan yung refrigerator. Oh. Kikisamihan ko nga pala ito para maitago ko yung steel deck. Kaya nag-consult ako sa structural engineer kung pwede kong tanggalin itong J-Par lens na to na naging support ng steel deck nung binuhusan. Ayan o. Kaya lang medyo matigas daw. Dito naman nakikigulo ako dito, tumutulong ako sa paggagawa ng tambol. Ginagamitan ko ng nail gun yung pagkakabit ko ng paring para mas madali ikabit. So ito, dalawa na itong tinatanggal nito nila. Medyo matigas talaga tanggalin dahil naka-welding yung magkabila eh. Napakaliit kasi naman ng space, tig 5 feet lang naman. Kaya sabi ko baka pwedeng tanggalin. Ayan, natanggal na yung isa. Tapos ito, isa na to tatanggalin eh. Pumayag naman yung structural engineer eh. Yan, ito na yung pangalawa na kanilang tatanggalin. Medyo mahirap dahil naka-tick screw yung pinaka sahig. Kaya ni-grinder pa namin. Yan. So yan, kinakating nila ng grinder para matanggal yung mga pagkaka-welding. So ito na yung last. Mag-drop lang ako ng 3 inches dyan para sa kisame. Tapos mag-electrical muna kami. Nakabit yung cabinet. Ngayon ginawa ko, dinalagyan ko ng allowance yung wire natin para hindi siya magkaroon ng problema sa wiring. Kasi dito hindi pantay-pantay. Hindi pantay-pantay ilaw natin dito eh. Ang lalayo nung nasa plano. Sukat din nila. Kaya naglagay na lang tayo ng allowance sa wire. Ibubutas na lang sa tamang sukat. Oo. Pero yung wire natin okay na yun kasi may allowance yun. Nagli-layout na tayo ng electrical kahit wala pa yung ceiling. Kasi hindi pa dumadating yung materialis pero inuuna na natin yung electrical. Pwede namang ikabit sa eh. Ayan. Steel deck kasi ito eh. Kaya pwede naman ikabit na dito yung junction box para okay na yung ilaw. Ayan. Hintayin na lang namin mag-install na kami ng ceiling. Ayan, dahil wala pang ceiling, sa steel deck muna nila kinakabit. Steel deck. Ayan. Para pagdating nung
approval sa ceiling, gagawin na namin yung ceiling niya. So, ganyan yung thickness ng junction box. Kaya ang gagawin namin, yung drop na ceiling namin, depende na lang sa kapal niyan. Hindi na kami pwedeng mas tumaas dyan dahil sasayad na yung aming ceiling kapag inaasan pa namin. So, kung ano na lang yan, bababa lang kami ng konti niyan para hindi naman nakasayad. So, yun yung gagawin namin dyan. Kahit mas manipis pa yung ilaw, hindi na namin pwedeng itaas pa dyan. Dahil yung junction box babangga na yung aming cement board. Na-layout na kami ng kisame. Inaano lang natin yan para Pantay to. Yan. Ayan, gumagamit na lang tayong ng nail gun, para hindi na tayo pabari-bari na pa. Ayan. Ayan yan, ayaw pumutok. Yun. Ayos na. Ayan, ang galing, di ba? Isang putok lang, baon agad. Ito nga pala yung bala ng nail gun. Ayan o. Mga 1 medya ang haba ng pako niya. May pulbura yan. Tingnan mo, try natin Ganito lang yan o, ipapasok mo dyan yung pulbura. Then, tutok mo sa pader, tulak. Ito yan, ganito siyang itsura o. Yan o, ang tulis ng pako niyan. Yan. Yung pinakabilog, yan ang nagiging sapatilya niya pag pumutok. Ito naman yung pulbura na sumasabog. Yan, yan. Pero may bala din naman na paso na. Ayan, yung ganito. Pag pinasok mo ganyan, tapos inipaputok mo yan, hindi yan naalis dyan. Ayun, ganito gagawin mo yan. Ikakasam siya. Yan, tanggal, di ba? O, ayan, okay. Ganito ngayon yung resulta. Ayan. Ayan, o, kita mo, baon na baon siya. 1 medya, pantay, di ba? Ayan, naglalagay na kami ng paring para sa ceiling. Laban yan, ang pagitan yan 16 inches yan mga pagitan. Yan ang pagitan natin sa paglalagay ng paring. Ayan. Ayan, pag may carrying channel ka na, lagyan mo siya ngayon ng W clip. Yan, gaya nito, para mai-adapt mo yung paring doon sa carrying channel bilang support niya, yung kagaya ng ginagawa niya. So yan, may W clip na yan, kagaya nito. Tapos yung carrying channel may support din, nakakabit doon sa slab. Ginamitan namin ng nail gun, tapos i-rivet mo siya. Ayan, tapos na namin yung isang block, ready for ceiling na yan. Tapos itong kabila naman, ito ang katapusin namin kasi 3 block yan so isa na lang. Gawin na muna namin itong isang block habang ginagawa yung kabila. So ako naman nagpe-prepare, tagaliha lang muna ako. Pag nagkikisami nga pala kami, iba yung technique namin. Yan, ano ba? Ito RDFlex, cement board. Yan yung paring sa itaas. So ganyan kami yung bikat namin, baliktad nasa loob. Para pag nagmasilya ka, yan, hindi agad yan, hindi yan mahuhulog kasi malaki yung sa taas, maliit dito sa may daanan. Mas maganda yan kaysa dun sa ang bikat ay sa dito mo ilalagay. Yan, dyan. Madali siya matanggal. Kaya mas maganda yung bikat sa taas kaysa yung B sa labas. So ganyan lang yung ginagawa namin. Ayan, nakapaglagay na kami ng 2 panel. Ito yung dugtungan na nililiha ko kanina. Ayan. Ang pagkakalihan niya, paloob pa gano'n, parang dito yung matalas na talim sa ibabaw. Para pag nagmasilya ka, kakapit talaga yung masilya sa loob. Hindi siya bibitaw. Yun lang ang ginagawa namin tungkol dyan. Ayan, at natapos na po tayo dun sa ating kisame. So babalikan po natin yan next week. Sa pintura naman tayo. So ayun, pwede po naman kayong mag-subscribe mga idol. Wala po namang bayad dyan.
para lalo pa ninyong malaman yung mga susunod namin na ginagawang renovation. At sana po ipatuloy kayong sumubaybay sa amin at isama na rin ninyong i-hit yung ating notification bell dyan para kada mag-upload kami ng bago, manonotify agad kayo ni YouTube at mapanood nyo agad. Malay natin may makuha kayong tip sa aming mga ginagawang pag-renovate. So ayun po, tandaan po natin sa Anluwagi, walang maliit po na trabaho, una ay serbisyo. Ayun po yun, salamat po ng marami sa inyo. Good luck po, ingat po kayo palagi.